Hello mga ka-Dears in Canada, good morning sa inyo at kamusta po ba ang lahat? At ayun nga mga guys, Tuesday dito sa amin sa Calgary, Alberta, Canada ngayon, March 11, 2025. At syempre bago ang lahat gusto ko muna kayong kamustahin. At ayun, welcome dito sa ating channel at welcome sa panibagong vlog para sa araw na ito. At ayun nga mga guys, nakikita nyo, nandito tayo sa parking lot at nandito tayo sa labas ng Service Canada. Kasi ngayon ay pipick upin natin yung ating passport. At ayun, yes mga guys, after 10 days of waiting, hindi kasama yung weekend kasi syempre dito office days yung binibilang. So yun nga mga guys, after 10 days simula nung nag-apply tayo ng ating passport, mas pinili kong i-pick upin na lang siya kaysa ipa-deliver by post or Canada Post. Kasi syempre mga guys, sa mga first timer na katulad ko na first time maging citizen ng Canada, mas masarap sa pakiramdam yung ikaw yung mismong nag-a-apply ng passport mo, yung first passport mo, and then pipick upin mo din. So gusto ko lang maramdaman yung ganung feeling. So ayun nga mga guys, at ito na nga yung araw na yun. Since na maaga pa naman tayo at wala namang pila dito sa labas ng Service Canada, tambay muna tayo, pasok tayo mga around 8:30. At syempre habang nag-aantay tayo magbukas, yun, share ko muna sa inyo mga guys. Hindi ko na i-vlog or na i-document pa yung pag-a-apply natin ng passport nung last week pa kasi nga mabilis naman. Tsaka lumiban lang ako sa opisina nun, bali lunch break. Ayun, napaalam ko mga siguro 2 hours. At yun nga, nagpunta tayo dito, nag-apply tayo ng ating unang passport. At mabilis naman yung proseso. At yun, kaya nga nang sabi ko kanina, masarap sa pakiramdam yung i-apply mo siya ng yung unang passport mo, i-apply mo in person. Though meron na mga option na pwede siyang online, kaya lang syempre diba, yung excitement, yung thrill, yung feel na feel mo yung pagsasabit mo ng documents, yun yung hindi mo may pagpapalit kapag ka first time ka. Siguro pagka dumating na yung time na magre-renew ka na lang, siguro ba pwede online. Ayan. Ayun nga mga guys, balik tayo sa sa experience ko ng pag-a-apply ng passport. Bilis lang naman dito. Siguro depende sa mga ibang Service Canada, pero dito sa pinuntahan ko sobrang mabilis yung proseso. Pagpasok mo sa pinto, didiretso ka dun sa isang parang counter. Marami ron mga apat na queue. So buksan ka matapat, kukunin lang naman yung mga requirements na kailangan sa passport application, kaya yung mga application form. Pinaka-importante syempre yung yung citizenship certificate. Yan, ano pa ba? ID, government ID. Tapos yung sa application form nga pala mga guys, syempre kailangan hindi lang ikaw yung details mo yung nandoon, kailangan mo ng isang guarantor na Canadian citizen na kilala mo for more than at least 2 years yan. Tapos syempre may mga references ka. Just in case lang naman yung mga tao na yon merong gustong mag-verify ng IRCs o kung sino man yung government body ng Canada na mag-check or magdo-double check ng passport application mo, meron silang pwedeng tawagan. Yan. So syempre bayad. Kailangan natin ng pambayad. So ang application fee na binayaran ko is 160 Canadian dollars. So yun. At ayun nga, mas pinili ko. Tinanong naman tayo kung for mail or pick up. So pinili ko nga is pick up, which is ito na nga yung araw na yun mga guys. At ayun, excited na ako. At natatanaw ko na rin na bukas at papapasok na yung Service Canada. So ayun mga guys, pasok lang ako sa loob. At yun, balitaan ko kayo after. Kasi bawal mag-video sa loob. At mahirap na baka mabatas tayo. So ayun, see you later mga guys. So ayun, welcome to Service Canada mga guys. Ayun, naalala ko, throwback noong December of 2018 nung unang punta ko ng Service Canada para lang kumuha ng SIN. Ayun, hindi ko sukat akalain na darating ako sa sitwasyon or pagkakataon na ito na mag-apply tayo ng passport, and ayun nga, pipick up na tayo. At ayun mga guys, sobrang sarap sa pakiramdam. Makakahawak na tayo ng Canadian passport. Tara, pasok tayo sa loob. Welcome back mga guys. So after 30 minutes natin sa loob ng Service Canada ay eto na, this is it mga guys. Na-receive ko na or naibigay na sa atin yung ating Canadian passport. At ayun, syempre
walang mapaglagyan kasiyahan dito sa dibdib natin o sa puso natin. Kasi nga naman, syempre mga guys, isa lang din ako sa nakakarami na, or isa lang kami ni Macy's sa nakakarami na nangarap pumunta dito sa Canada dati. Ayun nga, pinasok natin yung pagiging isang international student December of 2018. Tapos syempre hanggang sa dumaan tayo sa maraming pagsubok, struggle. Aim lang naman natin ng dati is yun, makakuha tayo ng postgraduate work permit. Syempre eventually kung papalari o kung pagkakalob sa atin isang resident ng Canada, pero higit pa doon yung nakuha natin o yung nabigay sa atin, which is ito nga na pinagkalob sa atin citizenship o yung pagiging isang Canadian dito. At yun mga guys, ano masasabi ko dito sa passport na to, actually na nasa loob tayo, nung chinecheck natin yung bio page, sobrang wala akong masabi. Sobrang ganda ng bio page ng passport na to. Talagang mga guys, hindi siya tinipid. Alala ko kasi mga guys nung unang passport ko sa Pilipinas, kulay green pa yun. Una ako nagkaroon ng Philippine passport is 1996 yata or 1997, kulay green pa yun, naalala ko. Tapos yung mga detaling nakasulat doon, labor, birthday, lahat na nakaparang sulat kamay pa, italic pa nga yun kasi na. So yun yung unang passport ko hanggang sa yan, nakapag-renew ko ng dalawa. So yun na guys, wala naman akong ipunto doon sa aking description pagdating sa ating Canadian passport at sa ating Philippine passport. At akin lang bilang isang first timer na nag-apply ng Canadian passport, yung aking first impression sa physical appearance ng passport ng Canada ay talagang namang hindi natin maikaila. Sobrang ganda naman kasi. At siguro yun, kakataon na natin na garahin na yung ating Philippine passport at napapasalamat ako dahil doon ay yun, narating natin yung bansang Bahrain, naging isang OFW tayo ng isang dekada. Siyempre, pusong Pilipino pa rin naman tayo kahit may Canadian passport tayo or kahit Canadian na tayo. Dahil na-receive na natin yung ating Canadian passport, treat muna natin yung ating sarili para sa breakfast. So yun, dito tayo sa McDonald's muna guys. Order lang tayo ng kape, syempre ilang kamatayang kape, pancake, and $5 lang naman yung breakfast meal nila. Yun, kwentuhan muna tayo habang nagbe-breakfast. So yun nga mga guys, what's next for us after nating ma-receive yung ating Canadian passport at saka yun, mag-grant yung ating citizenship. Yun, yung number one sa aming bucket list ni Mrs. syempre, kung hindi umuwi muna tayo ng Pilipinas, uwi muna tayo para magbakasyon kasi matagal na namin yun na pinaplano. Hindi nga lang mangyari kasi in between maraming mga unforeseen na sitwasyon na nangyayari, kagaya ng last year dapat uwi kami, kaya lang na-approve naman yung application ng kapatid ni Mrs. tsaka nung asawa niya si Bayaw na papunta dito. Ngayon nandun na sila sa New Finland. Okay naman ang buhay nila, masaya naman at saka maganda na yung trabaho nila kasi ayun, nasa Eastern Health yung trabaho ng kapatid ni Mrs. So yun, priority muna namin sila kasi syempre hindi pwede magsabay-sabay yung gastos. Ngayon, okay na siguro ang lahat. Yan yung unang nasa listahan namin kung di umuwi ng Pilipinas. Tapos syempre pangalawa, ano pa ba? Yun, mortgage. Mag-start na tayong magkayod kalabaw para matapos natin ng maaga yung ating house mortgage. Kung maaari pa pwede nating doblehin ang ating hinuhulog sa bahay. Pwede kasi yun mga guys dito. May monthly, may bi-weekly. Depende sa'yo kung kano yung kapasidad mo sa pagbabayad. Since nga ngayon okay naman na tayo, nagawa na natin yung dapat natin gawin para sa status natin dito. Siguro focus na tayo para matapos natin ng maaga yung ating mortgage. Tapos, ayun, ano pa ba?
Siguro sa pagta-travel naman, hindi naman kami ganun matravel ni Mrs. Siguro once in a while, sa isang taon, swerte na kung makapag-travel kami ng isa o dalawang beses. Pero ayun nga, normally camping yan. Yun lang madalas namin gawin kapag ka-summer. Pero this time siguro yung travel, though yung passport, yung Canadian passport, powerful siya, marami siyang bansa na pwede mong mapuntahan. Pero malayo sa consideration. Siguro dito na lang muna sa Canada. Yan yung focus natin. Explore muna natin yung Canada, yung ganda ng Canada. Sa totoo nga lang mga guys, sa Pilipinas, marami tayong marami tayong lugar sa Pilipinas na hindi pa napapasyalan. Simula nung nagkaisip tayo doon, what more pa kaya dito sa Canada na sobrang laki. Sigurado hindi natin maiikot lahat yun. Kaya siguro dito muna tayo magsisimula. Yun. Diba? Yun, kain tayo mga guys, pancake. So after nga nito mga guys, after ko dito sa breakfast sa McDonald's, pupunta ako ng safe. Dalawin ko yung kaibigan ko si Oscar Chavez. So si Oscar yung nalipat na siya ng department kasi ngayon parang nasa career and development na siya. Bali, iniimbitahan niya tayong mag-mentor, maging isang mentor voluntarily ng mga freshmen na program namin, architectural technologies at civil tech doon sa department namin dati sa construction department. So yun, pupunta ako, ni-meet ko siya kasi nakailang tawag na siya sa akin. Ayan, screenshot ko dito or pakita ko dito yung kanyang email sa akin. So yun yung email niya sa akin at may mga tawag pa siya kung kailan tayo available. Ayun nga, medyo naging busy kasi tayo sa pag-a-apply ng citizenship sa trabaho kaya hindi ko siya napapagbigyan. So ngayon medyo maluwag-luwag tayo kasi nag-uubos din ako ng leave sa opisina, vacation leave, dahil in-email ako ng HR namin na kailangan ko na siyang gamitin. Kung gusto kong gamitin, kailangan ko na siyang matapos hanggang ngayong end of March. So yun, may oras tayo para pagbigyan ng aking kaibigan. So imimit ko siya kasama yung dalawang freshman na student. Yun nga lang, civil technology yung ime-mentor ko. So yun mga guys, tapusin ko lang to. Kita-kita tayo mamaya. Tour ko kayo sa site kasi ilang buwan din akong hindi nakadalaw doon. Ang huling punta ko kasi doon nung pinasyal namin yung kapatid ng Mrs. Yan. Siguro November pa yun eh. So ngayon, tignan natin. Tsaka titingin ako ng tamang-tama bukas yung bookstore ng safe. Kasi ngayon eh, Tuesday bukas. So titingin ako ng alumni jacket or hoodie ng program ko. Kasi hindi na ako nakabili nun eh, matagal na, laging out of stock. So yun, tingnan tayo, tapos pasyal ulit. Tingnan natin kung anong pinagbago, kung maraming ibang international student na Pilipino or ibang lahi na rin. At saka yun, congrats nga pala dun sa isang kabayan, Pilipina, na valedictorian sa SAIT. Yan, OFW yun, galing Middle East din yata ang napanood ko. Yan, congrats. Magaling talaga ang Pilipino, di pa uhuli. So yun, paano mga guys, kain muna and see you mamaya. Dito tayo sa may Marlboro open parking area. Ito yung tinatawag namin park and ride kasi katapat lang yan Marlboro station. So mainam na to kaysa mag-drive tayo papuntang state kasi sigurado puno ang parking doon dahil syempre may pasok na yung mga estudyante. Mas convenient to, nakasanayan ko na rin dati pa nag-aaral tayo pag may pasok. Yan, park and ride, convenient, tsaka ayun nga, hindi tayo mahirapan sa parking. Yun, ang pulis may dinampot na naman siguro na mga homeless. So bili muna tayo ng single journey na ticket.
Yan, pwesto na yan. 380 pa rin pala ang pamasahe. Hindi pa rin nagtataas. Yan, tap lang. Tayo natin lumabas. Tagal habulin natin yung train. Late na tayo. So kaya pala meron tayong pulis na nasa loob ng paakyat dahil dito mga guys. Yung mga homeless binasag to sa lamig. So yun nga mga guys, no, habang nag-aantay tayo ng red line papuntang city, kwentuhan ko muna kayo ng konti tungkol dun sa mentorship na ino-offer sa akin ng kaibigan ko na si Oscar. So yun nga, volunteer work siya. Wala akong makukuha or wala akong any kind of sahod na ibibigay sa akin. Ano lang yon, free will. Tulong natin. Masaya na tayo na nakakapagbahagi tayo ng kaalaman natin dun sa mga batang estudyante. Actually, kasi hindi naman lahat inoopera ng ganong pagkakataon. Siguro maaaring yung iba kapag gusto mo talaga at yun, may guts ka na gawin yung pag-mentor, pwede ka naman mag-reach out sa kanila. So dito na tayo sa SAIT. Medyo maraming development dito. Yan, parang ni-renovate yata. Nire-renovate nila tong gym kasi to dati. Tsaka yan yung pinaka-entrance. Pero ngayon, nire-renovate nila. Yan, malaking renovation yung ginagawa nila. So ayun nga, balik ako dun sa volunteering job. Sanay naman na tayo mag-volunteer kasi kahit nung nag-aaral pa ako dito sa SAIT, nagbo-volunteer din ako. Sa tawag namin doon is SAITSA. Yan, SAITASA, SAITSA. So, yan, marami silang mga program para sa mga newcomers, international student, mga freshmen, mga volunteer jobs. So, ang trabaho ko noon is maghatid at magsundo, or maghatid lang pala ng mga panggabing estudyante sa mga dorm, sa mga bahay nila na malapit dito sa campus. So, yan. Dami estudyante, mga Pilipino. Mga international student siguro to. 4 sila. Ayun pa. Puro halos Pilipino. Nakakatuwa. Time kasi namin, ilan lang kami. 4 lang kami sa department namin. Namin program. Ano na yun? Sa lahat ng section yun, sa 4 na section. Pero ngayon dami. Dami pa akong nasa lubong na Pilipino dun sa station kanina. Yun, welcome dito sa aking alma mater sa SAIT. Diretso na ako sa office ng career development. Hanapin ko na yung aking kaibigan para matapos na rin. Medyo late na 12 o'clock na. Pastor din nga yata. At ayun, mamaya na lang pagka may time pa. Ikot ko kayo dito ulit sa SAIT. So dito tayo sa Heritage Hall. Dito tayo pupunta sa Student Development and Counseling or sa International Center.
Hanapin ko lang yung alumni hoodie, safe alumni hoodie. Yun na lang kasing wala ako. Meron naman akong program na hoodie. So sa alumni na lang hanapin natin dito. So ayun, nakita ko na mga guys, SAIT alumni, katabi pa nung ating program, Architectural Technologies. Hanap lang tayo ng natin sizes. Check natin pala magkano price. So yun, 60 bucks. Ito namang program hoodie, 69.95, so 70. Ayun mga guys, check ko lang saglit. So ayun mga guys, tapos na tayo sa purpose ng punta natin dito. So far so good naman yung aming meet and greet ng aking in-mentor. So mag-start kami this weekend. Ginawa ko kasing Sabado, at least may mahaba-haba yung oras namin. At yun nga, program lang ituturo ko sa dalawa kasi program, software, yan Revit tsaka AutoCAD. Ayun, nakuha ko na rin yung purpose ko sa bookstore, SAIT alumni hoodie. Buti may size pa tayo kasi dalawa na lang yung medium, tapos paramihan small na. Yun kasi kung bakit software lang yung ituturo ko muna sa kanila, kasi ang napunta sa aking estudyante is civil tech. Yan. Hindi natin kabisado yung syllabus o yung course outline ng civil tech. Kaya dun muna tayo mag-start sa software. So maybe baka sa September sa intake yun, sa September intake yun, baka magkaroon tayo ng makakuha ko ng estudyante na architectural technologies. So for now, civil tech muna, yun muna tayo magtuturo. Tayo nga tayo sa station. Medyo nakakapanibago makabalik dito sa sa alma mater ko, sa SAIT. Kasi unang-una yan, may malaking construction dito, renovation. Tatanaw ko pa lang dito, sobrang lawak. Yun nga, nabanggit ko kanina, dyan yung gym namin, yung auditorium, nandyan. So ngayon, wala na, dinimolish na. Hindi ko alam kung nasan yung nila, yung gym ngayon. Siguro sa September baka may malaking progress na to, tsaka may mahaba tayong time na mag-ikot. Sa ngayon yan, ganyan muna, konting pasilip. So yun, dami mga estudyante, tsaka parang sa nakikita ko sa kanila kanina, parang hindi ko na kaya mag-aral. Kung ngayon ako mag-international student, parang hindi ko na yata kakayanin. Parang sobrang busy nila, sobrang mahirap, pero parang ganun na din. Parang ang daming requirements ng mga instructor. Ay yung Heritage Hall, saan tayo galing kanina. Welcome back mga guys. So ayun, nandito na tayo sa ating kotse dito sa Marlborough Station Park and Ride. At ayun, magpo-4 na ng hapon, diretso na ako sa trabaho ni Mrs. para sunduin naman siya. At ayun nga mga guys, siguro dito ko na lang tatapusin itong vlog natin para sa araw na to. At ayun, ayun, gusto ko muna magpasalamat bago ko putulin. Ay gusto ko kayong pasalamatan yung mga nagsasubscribe, mga subscribers, at patuloy pa magsasubscribe dito sa ating channel kahit napakadalang natin maggawa ng video, mag-upload. Yun, may mga nanonood pa rin. At ayun nga, gusto ko rin i-shout out yung bago kong na-meet sa YouTube lang din, yung mga kababayan kong taga Bulacan, si Amiel Adzarlin, yan, taga
Prince George, BC, British Columbia, at international student din si Zardine. Yun, shoutout sa inyo at good luck sa journey nyo dito sa Canada at welcome dito sa Canada. At yun nga mga guys, napahaba na. Paano? See you na lang ulit sa susunod nating mga vlog. At yun, God bless us all mga guys.